Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong ora paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Diin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kahayahayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy ringgin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay uriin, kagandahang loob niya sa atin. Rihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ng gitara, at ang kaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagintapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito: Niloob ng Panginoon ng Diyos ng kalangitan na masakop po ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa akin, ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Huda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos, lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagan iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Huda at Benjamin, ang mga saserdote at mga lebeta, at lahat ng napukaw ng kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Tayo pong lahat. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyari kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Tugon, Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman, ngayon kagalakay di kawasa. Tugon, Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis. Sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na mag-aning masaya't natutuwa. Tugon, Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. yaong mga nagsinghayong, dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalaani pagbalik. Tugon,
Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Tumayo po ang lahat. Ng Diyos, Purihin ng Diyos, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ng inaakala niyang nasa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mahalaga po na tayo ay nakakapagsimba. Okay po ba yon? Mapa-physical attendance man o mapa-online, mahalaga po na tayo ay nagsisimba, nakakapagsimba. Pero mayroon pang higit na kailangan gawin kapag tayo ay nagsisimba. Kasi bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, isa sa kahinaan natin ay ang magbasa ng Biblia. Kaya sa loob ng misa, naririnig natin ang mga salitang matatagpuan sa Biblia, ang mga kwento sa unang pagbasa mula sa unang bahagi, ang lumang tipan. Nandiyan dyan ang salmo, yung mga awit, at yung ating ebanghelyo, o minsan sa unang pagbasa, ikalawang bahagi ng aklat, yung mga sulat ng mga apostol. At sa ebanghelyo, ang mga gawain, mga naging misyon ni Kristo. Nandiyan dyan ang mga aral ni Kristo, ang pagpapakilala kung sino si Kristo. Kaya hindi lang tayo basta magsisimba para lang makakumpleto ng attendance, hindi lang tayo magsisimba para masabi natin, nagampanan ko ang obligasyon ko na makapagsimba. Ang importante dito ay yung tayo po ay nakikinig. Kasi minsan, kahit nasa loob na ng simbahan, kung hindi ka man tulog o lutang, nababarahan ang tenga natin ng pakikinig sa iba-ibang mga concerns natin sa buhay. Dagdag pa minsan, may mga distractions sa loob ng simbahan, kaya nahahadlangan ang ating mga tenga. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo, pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Nandyan ang susi, sa pakikinig natin, maiintindihan, lalo tigit mauunawaan natin kung ano ang ating dapat na ginagawa. Kasi kung maalala niyo po, sabi ni Kristo, "Ako ang ilaw ng sanlibutan." Si Kristo ang salita na nagkatawang tao.
So, kung sino mang tumatanggap sa salita ni Kristo, nagiging liwanag din ng sanlibutan. Kung hindi man nagiging liwanag, nakakakuha siya ng liwanag at ang inaasahan sa ating lahat na mga nakapakinig ay maging ilaw din ng sanlibutan sa mga pagkakataon na kailangan tayong nagliliwanag. Kaya nga sabi, di ba, walang taong nagsisindi ng ilaw tapos itatago mo, sasakluban mo. Syunga-syunga yun. Ba't ka pa nagsindi? Ang ilaw ay dapat ipinapakita. Pero tandaan niyo po, kailangan sakto lang ang ilaw natin. Kaya nga importante, ano ba yung napakinggan mo kay Kristo? Huwag mo nang dagdagan. Nahahaluan mo ng base sa iyong point of view. No? Marami ngayon mga point of views. Personal opinion. Kaya tuloy, imbis na nakakatulong, makapagbigay ng liwanag, makakita ang mga tao ng mas malinaw na kanilang direksyon, lalong nagkakaligaw-ligaw kasi sobrang liwanag, nakakasilaw. Nakakabulag din ang sobrang liwanag. Sabi lang dito, tayo din ay pinaalalahanan na gamitin ng tama, balanse ang liwanag na nasa atin na. Kung ano man ang narinig natin kay Kristo, ito din ang sasabihin natin sa mga taong kung sakali nagkakaroon ng kadiliman, nagkakaroon ng problema, kung sakaling napapalibutan na ng mga taong maraming sinungaling, yan ang pagkakataon para ikaw ay magliwanag, manatili ka sa katotohanan. Hindi yung kung kailan kailangan na magsalita, doon ka nagtatago, doon ka tumatahimik. Yun yung sinasabing, nagsindi ng ilaw, pero tinakluban. Naintindihan ba, mga bata? Kung magkakaroon ng sitwasyon, kakampi ka ba sa nagsisinungaling? Kung alam mo ang katotohanan, ay mga sakristan pa naman kayo. Di ba? Ay tinuturo sa simbahan, nagsiserve kayo, naglilingkod kayo, naririnig ninyo ang mga utos ni Kristo. Huwag kang magsisinungaling. So doon sa pagkakataong iyon, kailangan matuto kang magliwanag. Kapag hiningi ng pagkakataon na magsabi ng katotohanan, sabihin ang katotohanan. Huwag magsisinungaling. Sa mga matatanda, ano ba? Paubos na ba ang liwanag? Ano ba? May liwanag pa naman, hindi pa naman nabubulag. Sayang, kung sa pagkakataon na kailangan dilat ang inyong mata at doon nyo ipipikit, magbubulag-bulagan sa mga kasinungalingang umiiral sa paligid ninyo, sayang. Kasi kung hindi ka magsasalita ngayon, may ibang taong magsasalita. At malalaman ang anumang mga itinago o itinatago natin dahil sa kaduwagan. So, maging liwanag kung paanong naliliwanagan tayo ng mga salita ni Kristo. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot na sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang anak na si Jesucristo. Ang ating pong itutugon, luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos, naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon.
Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap na walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan,
iwasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang
ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sa nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Magandang